Pero iba-iba sila, no? Ang gulo-gulo. Hindi mo na alam kung sino papaniwalaan. Pero, mas dito ka maniniwala sa mga ito, mga kababayan. Sabi naman nung daddy ko, grabe, biglang naging Duterte na, nakita lang yung anak no? Oh, sabi naman no, ni Kapulong, mga kababayan, manaksak na lang sa beer house. Sabi, naku, kay Pangulong Bongbong Marcos na naman ibibintang itong pagkakakulong ho ni dating Pangulong Duterte. Samantalang ho, mga kababayan, 2017 pa lang ho, kinasuhan na nila Trillanes kasama po yung mga pamilya ng biktima. Noon po sila pumunta doon sa ICC. Kasi nga ho, nung panahon na yon, paano mo nga naman kakasuhan ng dating Pangulong Duterte? Siya ang presidente nun. Tingin mo uusad? Tingin mo may mangyayari? Mukhang wala ho, di ba? Kaya ito po, yung grupo ni dating Senador Trillanes, rumekta ho, mga kababayan, doon mismo sa ICC. Di ba? Sabi nung daddy ko, nung ni Pulong, hindi, ganda kasi nung anak Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD? Yung iba, masaya. Yung iba, okay naman. Merong konti umiiyak, pero tapos na yung kanilang pag-iyak. Di ba? Yung iba, sila Bongo, may papitsa-pitsa pa, si Bato de la Rosa, may kung ano-anong sinasabi. Pero okay lang ulit ang bansa. Tahimik na. Yung iba nga, natanggap na At sabi nga ho, nung inyong ina, tanggap na niya, may acceptance na siya. Kung ano man ang mangyari. O, di ba? Sabi pa dito, you will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that. Wait lang ho, share. Isa-isahin natin to. You will go down as the worst, most corrupt. Si Pangulong Bongbong Marcos nga, ito yung nagsisiwalat ng matinding korupsyon sa ating bansa Lalong-lalo na ho yung nangyayari diyan sa DPWH. Tapos most corrupt si Bongbong. And most hated president. Sandali lang. DDS siguro. Ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga yung mga nangyayari diyan kay dating Pangulo. Tingnan mo yung mga kakamping. Dati ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Dati may kalaban. Hindi naman kalaban. Dati lagi silang nagbabardagol. Ngayon hindi na. We support Bongbong Marcos dahil sa mga ganito, dahil sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa pagtindig sa West Philippine Sea, etc., etc. Paano mo naman masasabi na most hated president? Unti-unti nga pong minamahal ng kapwa natin Pilipino. Yung mga dating may ayaw sa kanya, nagiging gusto siya. And we, the people, will make sure that you will answer for that. Hindi ko alam kung paano nila nasasabi yun. Kung ano ang gagawin. Unless na lang kung makabalik si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kung siya ang ihalal ng taong bayan. Kung siya ang ihalal ng majority. Pero mukhang malabo Sabi ni Benzer, 10 minutes to go, magsisimula na ang karaoke sa Senate. Kaya inagahan natin no? Sabi ni Henry Victorio, kakamping ako, Boss Mark, pero ngayon gusto ko na ang pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi kagaya niyan. Ang layo Sobrang layo doon kay dating Pangulong Duterte. Yung kay dating Pangulo, nako, usaping China pa lang mga kababayan, alaws na, olats na Diba? Hindi tayo maipagtanggol sa China kaya mas minamahal itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Joseph Milo, pulong ang 51 billion mo. Sabi ni Don Delgani, kasama mga anak niya sa corrupt project sa Davao. Naku po. Hintay ka lang, Pulong. Nakapokus pa kasi sa Bulacan. Sunod sa Davao naman, iimbestigan. Eto nga, may pumapasok na yung unti-unti na pumapasok yung Quezon City, mga kababayan unti-unti na pong natatanong ni Senadora Risa Ontiveros. Di ba?
malamang ho, mga boss chief amo sir, mamaya, paglipat natin doon sa mismong hearing, nako po, madami ang masasabi dyan. Ngayon ho, mga bossing, eto na, dakuin na natin yung main event natin, mga kababayan. Ano po ba yun? Tatay ni Pulong, World Most Corrupt 2017, sabi ni JJ Barr. O, biruin nyo ho yun? Yung kaila Pulong, sinasabi-sabi lang nila yan. Wala naman pong patunay yan. No, sila-sila lang. Most hated ng mga DDS. Alam na namin yun. Kasi nga, yan, ang gusto lang nila mga Duterte. Eto naman ho, mga kababayan. Hop! Sandali lang ho. Kung sino man ho ang malapit sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa, tingin ko magandang i-focus mamaya doon sa video si Tobats, mga bossing. Tingnan natin yung reaction niya kung ano. Siyempre ho, naririnig niya na yan. Siyempre ho, dumadating na sa kanya yung mga balita na yan, mga kababayan. Ano sabi? Dito po sa balita ng Inquirer, ICC. Sabihin na naman, no? Ayan na, bago yan ha. Setyembre 25, 20,000, 2025. Sabi, ICC names De La Rosa, Aguirre in Raps versus Duterte. Nung kanina ho, kagabi, mga kababayan, no? Meron tayong ipinakita dito. Yun nga hong galing sa ICC, mga bossing. Nasan ba yun? Eto. Ito yung 2 pahina Papakita ko sa inyo. At nandirito, merong 8 pangalan na tinakpan ho nila yung mga pangalan. Hindi po nila inilabas lahat-lahat agad. Sabi ho dito, mga bossing, alisin ko muna yan. Redacted. Ito, confidentiality. Kaya, ayan, yung mga pangalan na, ayan daw, yung mga pangalan na kasama, mga bossing, co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, each for at least part of the charge period include some of all of the following. Yung person letter A, redacted. Ronald Bato de la Rosa. Wala naman pong ibang pangalan na mailalagay doon sa person letter A, kundi Bato de la Rosa, dahil yan po yung talagang dikit na dikit. Talagang kapag katapos ng pangalan na Duterte o Rodrigo Duterte, de la Rosa na yung susunod. Si Bongo, pangatlo lang ho siguro yun. Siguro lang ho, mga kababayan. Kaya lang, yung person letter B, redacted na naman. 4 na word. Christopher Lawrence Tesoro Go. Tugma na naman. Yan, binalitaan na mismo. Pati po si Attorney Cristina Conti, sinabi na Bato de la Rosa is there. At yung warrant of arrest, pag may ganito na ho, mga kababayan, na inilabas, may 3 kaso na harapin ng dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, yung mga co-perpetrator, kasama yan. Para pag kinasuhan ka, kailangan nandun ka na din sa poder nila. Ano po ibig sabihin nun? Warrant of arrest is coming ho, mga kababayan. Etong person letter A, Ronald maybe Bato or Ronald de la tapos Rosa. Etong person letter B, Christopher Lawrence Tesoro Go. Pwede din ho. Tapos dito naman ho, mga kababayan, yung mga kasunod niya, 8 kasi. Redacted, 4. Pwedeng Sara Zimmerman Duterte Carpio. Pwede din hong ganon. Siguro ang pinangalanan lang is si Vitaliano, person letter D. Tingin ko ito pangalan ni Vitaliano Aguirre to, 2. Vitaliano Aguirre. Siguro kaya siguro yung iba diyan kaya hindi pinapangalanan at si Bato lang ang pinangalanan dahil si Bato hindi naman pumupunta ng ICC, no?
at si Aguirre hindi naman pumupunta ng ICC, kaya yung dalawa lang, baka siguro yung mga iba dito, redacted na lang namin, tanggalin namin. Para kapag bumisita sila dito, hindi na kami mahihirapan. Ipapasok na lang namin sila sa loob. Di ba? Di ba? Kasi dalawa lang yung pinangalanan O yung iba hindi na pinangalanan. Yung iba, yung letrang I, sabi dito, other members of the PNP and high-ranking government officials. Baka nandyan. Yung sila, ano pangalan nun? Sila Agbayalde. Baka dyan yun. Di ba? So eto, inisip ko, bakit kaya yung dalawa lang? 8 naman tong nakasulat dito. Si Bato hindi pumupunta ng ICC at mukhang walang planong pumunta ng ICC. Kaya pinangalanan na siguro nila. No? Galing po doon sa sa balita ng Inquirer. Tapos etong person letter D, hindi din pumupunta. Etong kung si Sara Duterte yan, Sara Zimmerman Duterte Carpio. Baka siguro iniisip nila. Naku, huwag mo ng pangalanan yan. Kasi laging bumibisita dito yan. Total naman, ito, lumabas na yung papel. O sige, pag bumisita, sabi mo, pasok ka na, Inday. Bisitahin mo na yung tatay mo. Pag bisita, sok pa. Tapos magpapaalam na, tapos na po yung 1 hour ko. Labas na po ako. Hindi. Baka posible na sabihin, hindi, sama na kayo dyan. Yari. Na magagalit na naman yung mga DDS. Ang mapagbibintangan na naman ito, si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang nagpa-aresto. Reko po, yun na naman ang mapagbubuntungan ng galit ng mga DDS. Bato, tago ka na kasi malapit ka ng kunin ng ICC. Mamaya ho, excited ako manood ng hearing, mga boss. Bakit to? Kasi gusto kong makita kung ano yung pinta ng muka ni Tobats, mga bossing. Andali bisitahin natin. Ayan na meron ng hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa nag-uumpisa pero meron ng mga tao doon, mga kababayan. Ngayon sandali lang. Tapusin na natin ito. Total, wala pa naman. Hindi pa naman nag-uumpisa doon.